literal again yung third temple or yung sinasabi na I will sit on the temple of God. Na parang, kung hindi man ito yung literal third temple, bababuyin niya ang kaluwalhatian ng Diyos. Gagawin niya lahat ng kasamaan para sirain ang pangalan ni Yahweh, ni Jesus, ni Holy Spirit. At dito, wala nang tama at mali. Ang tama na lang dito, si Antichrist. Wala nang forgiveness dito, wala nang mercy, wala na. Basta, kapag sumunod ka kay 666, kay Antichrist, yun lang. Yun lang yung tama sa panahon na yan. Absence of morality. Pag sinabi ni Antichrist, rape, abortion, go. Tama lahat yan. Ayun na yun. Sa kanya, tama lahat yan. Kaya nga wala na morality. Yun nga, sabi ko, rebuilding of the temple. Bababuyin niya, desolation, famine, endemics. So, hindi lang problema dito, mga Antichrist, tsaka si false prophet, ang gulo-gulo na rin ng mundo. Yung constellation ay ang gulo na, yung mga bituin, mga bulalakaw, nagbabagsakan na sa mundo. Tapos, yung weather, hindi na nakokontrol. Sobrang init, sobrang lamig. Maaring ibang part ng mundo, lubog na sa tubig. Baka mauna ang Malabon. Kasi yun palang lumulubog na. Kagabi, lumubog na rin dito. So, ayun. Wala, as in magulo na. Wala ka nang asahan, wala nang hope dito. As in wala na. Ang hope mo na lang, wag magpapatatak ng 666. Yun na lang. Alam nyo ang iyak ng mga tao dito, bundok, tabunan mo na kami. So ano ibig sabihin nun? They are despair of death. Pero hindi sila mamatay-matay. Gusto na nilang mamatay, pero kahit kamatayan, sinusuka sila. So ganyan kahirap. Yan sa panahon na yan. At destructive climates, yun nga. So siguro umuulan ng apoy, ng mga yellow or what. I don't know. Basta endemic, pandemya, lalo na ngayon, timing, may bago na namang strain ng COVID-19 na tinatawag na razor blade na ang ano daw niya ay masakit sa lalamunan. Kapag may sintomas ka, parang pinuputol ng blade yung lalamunan mo. So, kung nangyari yon noon sa COVID-19, why not? Why not? You know? Bakit hindi mangyayari ngayon, di ba? So, lahat yan, kukontrolin na, ganyan na kasama, kapangit ang mundo ng mga panahon na yan. At, yun nga, mapipreach pa rin yung gospel sa buong mundo. Pero patay na sila niyan eh. Mapipreach pa rin ang gospel. At pagka-preach ng gospel, babalik na si Jesus. So ladies and gentlemen, yan po yung nakasulat sa Revelation. Pero iilan lang yan. Ang daling sabihin, pero unimaginable yan kapag naranasan na ng mga tao sa mundo. Nakakatakot. Ngayon pa nga lang, di ba? Wala lang tayo internet, di ba? Walang tubig, nagkakagulo na, di ba? Nag-aaway-aaway na. Ngayon pa lang, di ba? Paano pa ito? So, yan po yung 7 years tribulation. Yan yung last days of the last days na tinatawag natin. Sige po, next na natin. Kaya mag-alala, hindi naman yan yung ating katapusan. May katapusan naman ang church. Sabi ko nga sa inyo, kaya ito tinatawag na blessed hope. Mapalad tayo. Bigla ako na-touch sa Panginoon. Iingatan niya tayo. Hindi niya hayaan na danasin to ng kanyang asawa. Kaya mapalad tayo, mga kapatid. We are so blessed. Ikaw at ako, tignan mo yung katabi mo ngayon. You are blessed. Okay, ano man yung pinagdaraanan mo, mapalad ka pa rin. Nandito ka ngayon sa piling ng presensya ng Panginoon. You are part of the church. So, hindi natin mararanasan niya. Hindi yan ang tadhana ng church ng Panginoon. Sabi sa Revelation 22:17, 20-21, sinabi ng Espiritu, ni Holy Spirit, at ng babaeng ikakasal, hali kayo. Ang lahat ng nakarinig nito ay magsabi rin, hali kayo. Lumapit ang sino mang nauuhaw. Gustong uminom ng tubig na nagbibigay buhay. Wala itong bayad. Praise the Lord. Ibig sabihin, wala kang dapat gawin.
Wala kang dapat na ma-meet, na ma-achieve. Walang category. Buti na lang, hindi lang Israel no? In-extend sa mga hentil. In-extend sa iyo at sa akin. Pwede namang sa kanila na lang, pero ang Diyos, God is so gracious to us. Nung nag-know ang Hudyo, nagkaroon pa siya ng opportunity na ang mga hentil, tayo, ay gamitin. Kaya nagkaroon pa tayo ng puwang sa puso ng Panginoon Kasi nagrebelde mga Hudyo. Kaya thank you. Thank you sa mga Jew. Dahil nagkaroon tayo ng puwang sa puso ng ating Panginoon. Wala itong bayad. Sinasabi na nagpapatotoo sa lahat na nakasulat dito, talagang malapit na akong dumating. Sinabi ko naman, Amen. Pumarito na po kayo, Panginoong Hesus. Sumayin niyo nawang lahat ang biyaya ng Panginoong Hesus. Amen. Pwede bang i-flash natin yung diagram? Nandiyan pa ba yung diagram nung Pwede bang palakpakan natin itong mga salita na ito? Ang Diyos na nagsabi nito, ng mga pangako na yan. At para na lang din, hindi, yung marami. Yung pangalawang ganito. Hindi, isa pa. So mga kapatid, balik mo dun sa diagram, Ate Chin, yung unang diagram. Marami pa pong mga pangyayari yan. Ang pinag-usapan pa lang natin ay rapture at tribulation. Pero siya, tapos na yung preaching natin. Papakita na lang natin kung ano pa yung mga sa katapusan ng lahat. Nasa na po? Yan. So, yung pinag-usapan lang po natin, dito lang. Second coming of Christ. So, dito sa second coming, babalik na si Kristo kasama yung church niya. Tayo, na kinasal sa Kanya. At pagbalik ni Kristo, para lang alam din ninyo, pagbalik ni Kristo, babalik na tayo, yung mga kinuha niya, tapos na yung tribulation, babalik na for 1,000 years, maghahari na tayo sa mundo, kasama ng ating Panginoon. Ayun yung sinasabi na, gagawin kayong mga hari, mga reyna, prinsipe, prinsesa, at mga tagapamuno, at diyan ay wala na si Satanas. Ikukulong muna siya, pero after 100 years na naman, ay 1,000 years, papakawalan siya, pero dito, ito yung pag pinakawalan si Satan, papakawalan siya para parusahan na. Pero makakadeceive pa siya dyan Actually, dito sa part na ito, papakawalan siya para mandaya, pero hindi na madadaya ang church. Kasi glorified body na tayo Excuse me. Ang church, ang bride, faithful yan, at glorified body na. Ang madadaya na lang niya sa mga moment na ito, yung mga part nung tribulation na nakalusot sa paghihirap na yan. Pero dadami yan, mapupunuli ang buong mundo. Tapos great white throne judgment na tinasabi na yung mga masasama, si Satanas, lahat ng tao na hindi sumunod sa Panginoon, dito na sila paparusahan at itatapon sa sa apoy at walang hanggan. Pero tayo, dito tayo, sa new heaven and new earth. Amen. Thank you, Lord. Congratulations. Nakapasa na po kayo sa eschatology. Sige po, tayo na tayo lahat. Hallelujah. Lord, ingatan mo po ang iyong mga anak. Sa kanilang mga narinig, nawa ito ay mag-iwan sa amin ng mga pagkamangha namin sa iyo kung paano mo kami minahal at paano mo kami ingatan at paano mo kami isa-set apart, Lord. Walang asawa ang gusto niya maghirap ang kanyang piniling asawa. Kaya naman salamat po, Lord. We are so special, Lord. We are blessed na we are in the church age, God. Napakapalad namin na nakilala ka namin sa aming mga buhay. And Lord, we pray sa mga kapatid namin na nangangailangan po ng iyong pag-ibig, ng kalakasan at pag-asa. Lord, restore them. Abutin mo sila, nasaan man sila, Panginoon. Ganon din ang aming mga buhay, Panginoon. Ang salamat sa pag-abot po ng iyong mga salita. Lord, it is true, sinabi mo na pasiglahin namin ang bawat isa
sa pamamagitan ng katuroan na ito. Sa totoo lang, Panginoon, sawang-sawa na kami sa mundong ito. Sawang-sawa na kami sa mga pagkakasala, mga pagkakamali, karumihan, mga shortcomings. Lord, ayaw na namin ito maranasan. Kaya salamat po, Panginoon, for this blessed hope na nag-aantay sa amin. Salamat, wala itong bayad. Wala itong kapalit, Panginoon. Thank you, Lord. Walang requirements for us. We just need to surrender our life to you, Panginoon, and trust in you that your blood is enough. And Lord, this love that we have, the communion that we have, our lover, ikaw na aming irog, ikaw na aming asawa, na babalik sa amin. We thank you, Lord. Babalikan mo kami, God. Babalikan mo kami ng buong katapatan, Panginoon. Thank you po, God. Bless your people. Anoint us with your holy oil, Holy Spirit. Lord, we want you. We desire you, Panginoon. And tawagin natin yung worship team. Awitin uli natin yung inawit natin kanina as part of our